Hello kay Flab, ngayong araw mayroon tayong gagawing car stereo. So medyo luma na siya. Itong wire na to, ito yung papunta sa supply natin. So pinag-isa ko na sila. Itong dilaw, ito yung 12 volts. Itong pula, ito yung sa ignition switch. Okay, so pinag-isa ko lang para mag power on or magsi-switch na yung positive 12 volts. So ngayon ikabit na natin yung power supply natin. Ayan. So itong itim ilagay natin dito sa may chassis. Ayan, sa ground. So ito namang positive ilagay natin dito sa dalawang wire na dinugtong natin. Ayan. So tingnan natin yung display. Ayan, meron na siyang standby. So try nating pindutin. So wala. Okay, so wala siyang power. So pinindot na natin. So ngayon kay Flab, tanggalin muna natin at buksan. So ito na kay Flab, nabuksan na natin at i-test natin yung power button kung mayroon ba siyang trigger. So ayun, mayroon naman siya, nag 00 siya kung i-test natin. So okay yung ano natin, yung power button. So walang problema, hindi nag-lose contact. Okay, so ngayon i-try natin. Try natin ulit para baka dito lang sa may ano, sa may mga contact. Okay, try nating i-power on. So ikabit na natin yung ground para karoon ng supply. So ito, nakita nyo mga kay Flab, nag-standby ulit. So try nating power on. Ipo-push yung power button. So wala pa rin. So wala pa rin power, hindi nag-on. Ayan, so dito sa ibang button wala rin. Okay, so try natin yung voltahe kung mayroon bang voltahe. Okay, okay, so dito sa switch nya, ayan, mayroon siyang 5 volts. So 5 volts yung triggering voltage dyan mga kay Flab. Ayan, 5 volts. So mayroon naman siya. Okay, so wala. Try natin ulit. Ayan, umilaw siya at maya maya namamatay. At i-on natin ulit, wala pa rin. Okay, so mayroong problema ito sa ano nya, sa board. Okay, so ngayon tanggalin muna natin. Tingnan natin yung board dito sa may loob. Okay, so kailangan nating baklasin ito para ma-check natin lahat. Okay, so wala tayo dito sa front panel, wala yung sira dito. So ngayon baklasin muna natin. So ito na kay Flab, nabaklas na natin. So ito na yung ginawa natin. Okay, so dito dito yung mga itong mga switch na to kay Flab, hindi ko lang napakita sa camera. Ito wala siyang 5 volts. So missing 5 volts dyan. Yan, 1, 2, 3, 4, 5. Itong hanggang 5 na
tack switch na yan. So wala siyang 5 volts. So hindi ko na pinakita kanina kung pagte-test ko kasi medyo marami tayong customer. So shortcut ko lang para maiksi lang yung ano natin, yung pag-video. So ito na, sinundan ko yung linya ka-F-Lab galing dun sa tack switch na yon kasi missing yung 5 volts. So yun pala, dito yung ano napuputol. Yung nakita nyo, mayroon akong jumper dyan. Ito sa mainboard na to, sa mainboard. So mayroong ano dyan, mayroong kinalawang dyan, yung linya na yan naputol. So na-disconnect siya sa may resistor, yung dalawang resistor na yan. So yan, nakita nyo, ginajumperan ko na siya. Okay. So gumagana na yung ano niya, mayroon na siyang 5 volts. Okay. So subukan nating i-power on. Ayan, nag-power on na siya mga ka-F-Lab. So ito na mga ka-F-Lab, binlik na natin. So nilagay natin lahat para matetesting natin. So ito na, gumagana na siya. So pasensya na sa hindi ko napakita sa inyo yung pagtetest ko sa lahat ng tack switch kasi medyo marami tayong customer. So itong pag video natin is ano lang talaga siya, bali kung wala lang customer, so nagbibideo tayo. Pero pag bigla ang magkaroon, yun na nga, shortcut ko na lang mga ka-F-Lab. So ang nangyari lang dyan is may open lang lines. So yung limang tack switch na sinabi ko kanina, may open lines lang siya doon sa mainboard. Kaya dinudugtong lang natin, kinoconnect natin ulit. So ito na yung resulta, gumagana na lahat. Okay? So kung bago ka pa lang sa channel ko mga ka-F-Lab, huwag kalimutan mag-subscribe at hit the bell button para ma-update kayo sa mga bago nating video tips.